So, umpisa muna natin dito mga ka-eksena kay Marcoleta. Okay? So, gusto ko sa inyong ipakita yung nangyaring INC rally. Ano po? Yung online conservation sa INC rally. Yan. Pakinggan po natin to ha. Anong meron ba dyan, Direk? Basta, bago tayo pumunta kay Attorney Claire, shoutout po sa lahat. Hindi ko na maisa-isa kasi nga may nagmamadali, may bibili ng yelo. Sabi ko mamaya. Wala, hindi naman marunong si Bengbeng. So, eto na. Pang final natin sa Attorney Claire, medyo gusto mo nang ibaba yung init ng ulo ko tsaka galit ko. Dito muna tayo kasi susunod ko dito yung kay Marcoleta. Eto, pasok. Mga kapatid, ito ang News 5 Analytics. Kagabi, July 2, dinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang surprise rally for peace bilang suporta sa miyembro na si Senator Rodante Marcoleta. Tumagal ang 3 araw ang kilos protesta. Unang nagtipon ang libo-libong INC members sa People Power Monument sa EDSA sa White Plains sa Quezon City sa unang 2 araw nito. Tas Habang permisyo. tinapos nila ang kanilang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila noong 3 araw. Pero hindi lang sa mga lugar na yan naging maingay ang pagkilos ng INC. Umagos din sa social media ang mentions at engagements ukol dito. Ating silipin ang naging takbo ng online conversations kaugnay ng mga kaganapan ngayong linggo, pati na ang mga balitang nagbigay daan dito. Simulan natin noong May 18, 2026, kung saan naghain ng complaint ang Field Investigation Bureau ng Ombudsman laban sa senador. Kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na undeclared campaign donations noong 2025 elections. Higit 1 buwan lang makalipas, nitong June 29, inanunsyo ng Ombudsman na formal nang isasampa ang non-bailable plunder charges laban kay Marcoleta sa loob ng linggong ito. Yeah, baby! Kinagabihan, hanggang madaling araw ng June 30, kumalat sa social media at ibang forums tulad ng Reddit ang umuna yung mga messages at screenshots tungkol sa kilos protesta ng INC. At bandang 4:00 ng madaling araw ng June 30, nagsimula na ang surprise rally. At nagising na lang ang marami na may kilos protesta na pala sa EDSA. Mula January 2025, ito na ang ikatlong malaking kilos protesta na inorganisa ng INC. Hindi sila nakikialam sa politika. Kung inyong maalala, January last year, idinaos nila ang kanilang Rally for Peace na nagtala ng 1.5 million attendees. Habang noong November 16 hanggang 18, 2025, ginanap naman ang kanilang Rally for Transparency and Better Democracy na humakot naman ng 650,000 na taga-suporta. At itong pinakahuling rally, nagtala naman ng halos 34,000 attendees sa loob ng 3 araw. Pinakamarami nung unang araw, nag-peak po ito ng 15,000, habang nasa 10,000 naman ang nakiisa sa day 2. Habang kinailangan namang lumipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila noong day 3, matapos bawiin ng Quezon City Government ang kanilang permit. Sa Liwasan, nagsimula sila sa 2,000 taga-suporta hanggat sa umabot sa 9,000 ang nagpakita ng puwersa noong kinagabihan nito. Iba naman ang kwento pagdating naman sa online mentions. Yan. Ang mga rally noong 2025, 32,600 at 47,800 na mentions lamang ang nakalap. Habang nitong June 30 hanggang July 2, mahigit 84,000 mentions naman ang naitala. Bakit kaya parang mas maingay sa online media ngayon, pero mas kaunti naman ang dumalo? Boom! Dahil biglaan ang rally. Di ba? Ang ingay-ingay sa social media, tas konti dumalo. Parang yung mga DD shit lang, ang ingay sa social media. Pero pagka pinatawag mo o nagtawag ng rally, wala. Tapos nakisali lang sila sa rally ng INC, masabing marami sila. Yung mga DDS, di ba? Rally ng INC, matinding trapiko sa EDSA at sa mga kalapit na lugar ang naranasan ng mga motorista at mga commuter. In short, maraming umangal at naperwisyo. Perwisyo Recall ko talaga. na walang permit ang unang araw ng INC rally at nakakuha lang ng permit nung day 2 nila nung July 1, Wednesday. Silipin naman natin ang online mentions. Makikita na sa June 30, mahigit 32,000 ang naitala na online mentions. Unti-unti ang bumaba hanggang 22,600 nung huling gabi nito, July 2. Pero nag-average pa rin yan sa 28,200 mentions per day. Marami pa rin po yan.
Tingnan nyo yung pababa ng pababa, parang spaghetti ni Chupot. Bukod naman sa mentions, bumuhos din ang online engagements dahil sa mga magkakahalong sentimiento ng mga netizen. Mula sa ipinaglalaban ng INC hanggang sa hinaing ng mga manggagawa at estudyante sa biyahe. 6.8 million engagements tayo noong June 30, ang pinakamataas na itala. Kung susuriin natin ang mga pahayag ng mga personalidad ukol sa rally at sa kaso laban kay Senator Marcoleta, talagang malaki ang engagements ng June 30. Ito ang araw na unang umapela si Marcoleta sa publiko at nagsasabing siya ay pinagkakaisahan at tinatarget. Putang inan to si Marcoleta, pinagkakaisa na tinatarget ang ina mo. Boom! Kapal na mukha mo, ikaw nag-ano ng sarili mong multo, sarili mong basura, tapos sabi mo pinagkakaisahan. Leche ka! Noong June 30 rin, makikita ang kapal at dami ng mga tao sa EDSA People Power Monument. Ang post na ito, may 190,000 engagements. Kumani rin ang engagements ang ilang eksena kung saan nagkakainitan sa rally ang ilang INC members at mga pulis. Ilang kilalang kaalyado ni Marcoleta rin ang dumalo sa INC rally para magpahayag ng kanilang suporta at mga hinaing laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ang INC spokesperson na si Brother Edwil Zabala nagsabi na ang rally ay laban sa selective justice na anila. Boom! Do not like how I answer. Selective justice pero kay Sara walang ano. Boom! Walang komento, walang ka... Boom! Sir, selective justice. Sara, wala. Sara? Laraw ay pinapakita ng gobyerno. Si Senator Alan Peter Cayetano humingi ng pasensya sa mga na-traffic dahil sa rally. Pero iginiit niyang kailangan daw ang ganitong perwisyo para magising at mamulat ang mga tao. Hindi siguro. Hindi siguro. Masasabi mong kailangan mangyari ang isang ganyang klaseng bagay kung lahat sumasang-ayon at nagkakaisa. Kayo-kayo lang yan Sila-sila lang yan, kayo-kayo lang Nakiisa ba sa inyo ibang motorista? Tinigil ba nila ang kanilang biyahe, ang kanilang trabaho, ang kanilang nasa lansangan na inabutan? Sumama ba sa inyo? Hindi. Nabuisit nga sa inyo Di ba? Binigyan din niya ang sentimiento ni Marcoleta na iniisa-isa na raw ang mga miyembro ng minorya sa Senado. Iniisa-isa Di naman dapat kasama si Marcoleta dyan sa makukulong kung hindi siya nagsalita. Madaldal kasi yung bunganga niya Si Senator Amy Marcos naman, binatikos ang gobyerno at tinawag pa itong bangag. Wala tayong asa kay Amy Marcos. Siya yung bangag Habang si Batangas Congressman Leandro Leviste naman, sinabing hindi lamang pang-INC ang rally, kundi para sa lahat ng gusto ng malinis na gobyerno. At sa mga Malinis na gobyerno pero siya madumi. Boom! Alam niyo, kaya mga kaiksena, yung kadalasan na mahilig mag-white-white para magmukhang malinis, kasi may tinatagong dumi yan. Kita nyo, araw-araw na lang nalalabas na makikita mo si Libiste lagi nakaputi. Kasi may multo yan si Libiste, may dumi. Kaya pinapakita niya mukha siyang malinis sa panlabas na kaanyuan, pero deep inside, may dumi yan. Ito nga, babayad Oo. gusto raw na ituloy ang flood control investigations. Nagpatuloy ang Ito pa. Oy, nasend ko na pala yung yung 500 pesos na panalo nung nakahula kung anong klaseng bagay si Robin Padilla sa suot niya. buwas ng engagements hanggang sa ikatlo at huling araw ng rally kung saan personal na nagsalita sa harap ng tao sina Marcoleta at si Senator Robin Padilla. Sa huling araw ng kanilang protesta sa Liwasang Bonifacio, nanawagan si Marcoleta na patuloy siyang suportahan at ihayag sa gobyerno ang totoong dapat imbestigahan. Si Senator Robin Padilla naman, pinasalamatan at naghayag ng mga papuri sa INC dahil sa kanilang pagpapakita ng puwersa at suporta. At ngayong araw, formal na pong naisampa ng Ombudsman ang plunder charges laban kay Senator Marcoleta. At sa pag-usad ng mga balita, dadami pa ang online mentions dahil marami ang magbibigay ng kanilang opinyon at sentimiento. Ang malinaw po sa ngayon ay ang mainit na atensyon ng taong bayan sa mga nangyayari sa politika at sa nagiging epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero sa gitna ng lahat ng opinyon at sentimiento, dapat nating alalahanin
na lahat ng nasa gobyerno, kakampi man o kritiko ng administrasyon, ay accountable sa taong bayan. Drop your comments sa video at huwag kalimutang i-follow ang aming mga social media pages at ang aming YouTube channel. Ako po muli si Jovic Raimundo para sa Bakit mo ba pinakita yan, Derek? Para ho nalalaman nyo kung ano ang takbo pagdating sa analytics at social media namang nangyayaring balita. Kasi ipapasok ko ngayon to. Ano yan, Derek? Gusto ko pong ipasok tong video na ito kasi marami pa rin po ang nalilito, nahihiwagaan at marami pa rin uto-uto sa ginagawang script ni Marcoleta at sa sinasabing pahayag ng kanyang kapatiran. Ano po? So, without further ado, ito mga kaiksena, kunin natin ang balita sa News Explain. Ano ba talaga ang 75 million donasyon kay Marco Bebe? Boom! Ito ito. Makinig kayo mabuti para yung sa mga hindi maintindihan ng lubusan kasi meron pa rin nagme-message sa akin sa page eh. Direk, ganito, Direk. Sagutin kita sa page, napakaraming explanation yan. Kaya dadaanin natin dito sa live at ipapakita ko sa iyo. Ito, pakinggan nyo mabuti mga kaiksena ha. Para sa kalinawan po ng lahat at hindi ho kayo malinlang ni Marcoleta at ng kung sino pang mga loko-loko dyan na nagpapaliwanag na selective, na gawa-gawang kaso, tang ina mo Marcoleta. Init po yung pagtatalo kung ano ba talaga yung 75 billion pesos na donasyon kay Senador Dante Marcoleta noong taong 2025. Ito po ba'y campaign donation na pinapayagan ng batas or plunder na hindi? Ang ugat ng problema ay ito. Malaking halaga na binigay ng grupo ni Mike Defensor kay Marcoleta noong Enero 2025 na pinagsama-sama mo, ang total ay 75 million pesos. Hindi po ito dineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenses matapos po ang midterm elections, kaya't inimbestigan siya ng COMELEC. At itong Marso, pinawalang... Wait. Wait lang tawag dito, fake survey. Anong fake survey? Can you elaborate that? Boom! Ulitin ko lang, wait lang. Take 2 tayo. Doon sa nagme-message, ito po pakinggan nyo pong mabuti. At dito, isa-isay natin kung ano ba ang nangyari, kung bakit nalagay sa gantong sitwasyon si Marcoleta. Unang-una, ito po ay siya mismo ang may gawa. Siya mismo ang nagbigay ng ebidensya laban sa kanya. Okay? Sa mga naguguluhan, bakit ganun? Sa COMELEC, dismiss. Sa ganito, hindi naman, sabi, lang daw, iniisa-isa. Sabi, tawag dito, inventong kaso, ganyan-ganyan. Hindi daw yung plunder, hindi daw yung bribery, wala daw yan dahil ano lang daw, gawa-gawa lang daw. O ito, pakinggan nyo one more time. Mainit po yung pagtatalo kung ano ba talaga yung 75 billion pesos na donasyon kay Senador Dante Marcoleta noong taong 2025. Ito po ba'y campaign donation na pinapayagan ng batas or plunder na hindi? Ang ugat ng problema ay ito. Malaking halaga na binigay ng grupo ni Mike Defensor kay Marcoleta noong Enero 2025 na pinagsama-sama mo, ang total ay 75 million pesos. Number 1, napakalaking halaga po niyan. Doon pa lang, red flag na kagad. May sabit na. Di ba, Master Pogi? Hindi po ito dineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenses matapos po ang midterm elections, kaya't inimbestigan siya ng COMELEC. Pangalawa, pagsisinungaling at hindi pagdideklara ng kanyang sose. Di ba? Doon pa lang. Paano tayo, yung speaker ng INC, paano po ito? Yung inyo pong kasamahan, sinungaling po si Marcoleta, putang ina to si Marcoleta, sinungaling. Di ba bawal po sa inyo yun? Boom! Di ba? Dapat po susunod sa batas, di ba sabi nyo? Ba't si Marcoleta hindi po sumunod sa batas? Nagsinungaling po ito putang inan to. Boom! 2 points na tayo. At itong Marso, pinawalang sala siya ng COMELEC. Pinawalan sala daw, Derek Di ba, Ma'am Tricelman? Pero ito, sagot dyan. Bakit pinawalan sala? Tinanggap ng COMELEC ang mga argumento ni Marcoleta. Ang sabi ni Marcoleta sa COMELEC, binigay raw ang pera sa kanya bago magsimula yung campaign period. Na totoo naman, January 2025 binigay ang 75 million pesos. Pero Pebrero 2025 pa o isang buwan pa
ang simula ng kampanya. At ayon sa Korte Suprema, nung kanyang ruling sa Peñera case noong 2009, pag hindi pa nagsisimula ang campaign period, hindi ka pa matuturing na isang kandidato. Kaya po ang argumento ni Marcoleta, ang perang yan ay naging bahagi ng kanyang personal funds at hindi covered ng mga requirements sa pagsumite ng Statement of Contributions and Expenses. Kaya Malinaw ha? Malinaw. Yan yung dahilan. Pero wag niyong alisin. Number 1, nagsinungaling. Ha? Nagsinungaling, batang inang yan. Oh. Nanloko. Doon pa lang, sabit ka na. Public official ka, sinungaling ka. lusot siya sa COMELEC. Comelec. Yun lang. Ang dinahilan niya sa COMELEC, ang naging dahilan para habulin naman siya ng ombudsman. Oh, sa pool. Malinaw ha, nakakasunod kayo. Lumusot man siya sa Comelec, lalo siyang nalubog. Bakit? Ang pinasukan nung kanyang ginawang paglusot doon sa Comelec, eto ang bagsak. Ombudsman. Napakadali pong intindihin, ano, at balita ko pa nga, hindi lang nga 75 million eh. Oh. Ayon po sa ombudsman, kung yung 75 billion pesos ay tuturing na personal funds Oh. at hindi campaign contribution, Oh. hindi ba yan illegal? Oh. Pwede bang tumanggap ang isang opisyal ng pamahalaan ng ganyang kalaking halaga? At Okay, ulitin natin. Ano si Marcoleta that time? Sinabi ko sa Bengador, congressman. Bawal hindi. Bawal. Yung iba, itinatalo pa nila, oh. Eh, si Bongbong Marcos may donasyon, at chuchuchu, ganyan. Oo, meron. Pero paano? Si Pangulong Bongbong Marcos ay private citizen. Oh, public official hindi. Oh, at si Pangulong Bongbong Marcos, tawag dito, ginawa ang lahat ng proseso na kailangan gawin. Ano ho? At si Marcoleta, kailan lang nagbayad dyan? Nung tax? December? Tas November yan na pumutok yung issue, pero January niya pa nakuha yung pera, November pumutok yung issue ng donasyon niya, tapos December siya nagbayad or January. Ang galing. Halatang anong ginawa? Halatang sinubukan lumusot, di ba? Kumbaga, hindi siya nagbayad last year, hinahabol niyang magbayad ngayon. Oh, tarantado rin eh. Idagdag mo pa direct na may ombudsman na hindi kaya i-pressure ng religion. Oh. at ituring po itong personal funds. Oh. At dito po umiikot ang kasong plunder na sinampa ng ombudsman laban kay Marcoleta. Oh, basahin nyo mga DDS, mga bobo. Ayan o, laki-laki o, anti-plunder law. Ayan o, RA 7880. Oh, sige na. Oh, magtatalo pa tayo? Sabi nyo, konstitusyon, batas. Sabi nga nung tagapagsalita ng INC, sila daw ay susunod sa batas. Boom! Sila daw ay susunod at susunod sa rule of law. Boom! Ito po, basahin nyo po. Oh. Ayon daw kasi sa RA 7080 o yung anti-plunder law, hindi lamang public funds ang sakop ng plunder, pati ang mga komisyon, mga kickback, at mga regalo na binigay sa isang opisyal ng gobyerno dahil po sa kanyang posisyon. Matuturing na plunder kung abot po ito ng 50 million pesos. At yan po ang tingin ng ombudsman sa binigay na 75 million kay Marcoleta. Kung hindi raw yan campaign donation na pinapayagan naman ng mga election laws, yan po ay napakalaking regalong pera na binigay ng mga pribadong individual sa isang public official. Dagdag pa dyan, ang mga ebidensyang hinahain ng Ay Gani, di ba napanood mo naman to? Ito Marcoleta, putang ina mo, hindi mo mabubure, no? May video rin ako niyan, eh. May live ako niyan, no? Inamin mo dyan, no? Hindi pa ba ebidensya? Ikaw yan ang pagmumukha mo, gusto mo to. Di ba? Oh. ombudsman ay galing kay Di ba, Ma'am Diana Brainard? Marcoleta mismo. Oh. Sa isa pong interview sa Net25 noong November 2025, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng pera sa mga taong nakiusap na hindi na niya pangalanan. Kalaunan, inamin niya sa COMELEC na ito po ang grupo ni Mike Defensor. Pero hindi lamang po yun. Sa interview na yan, inulit-ulit pa ni Marcoleta ang sinabi sa kanya ng grupo ni Defensor. Inulit-ulit pa, mga pre. Di ba, Ma'am Tereselma, napanood mo rin ba to? Oh. Oh, di ba? Hindi, una, live, sinabi. Tapos, sumunod na araw, inulit pa.
na ang kontribusyon na yan ay utang na loob na ni Marcoleta sa kanila. Hindi na raw niya kailangang bayaran o isoli yung pera dahil utang na loob na ito. Dagdag konteksto lamang, ang pinakapamosong plunder conviction ay umikot din sa pondong hindi po galing sa kaban ng bayan, kundi galing sa mga pribadong tao. Ito po yung plunder case laban kay dating Pangulong Estrada matapos siyang mapatalsik sa pwesto. Ang kanyang plunder case tungkol sa higit kalahating bilyong pisong protection money galing sa mga huweteng operators at halos 200 million na kickback sa pagbili ng shares ng Bell Corporation. Lahat po ito mga pera galing sa pribadong sektor, hindi po galing sa kaban ng bayan. At nung taong 2007, hinatulan siyang guilty ng Sandigan Bayan sa salang plunder. Boom! Mga kapatid, Maliwanag po ba mga kababayan ko? Okay. Yung sa mga nagtatanong sa page natin, ano po, at doon sa nagko-comment din sa page o sa YouTube na DDS, na pilit pinaglalaban nila na imbento lang daw. Anong imbento? Hampasin kaya kita ng tubo. Nasaan ba yung tubo? Napakalinaw na eh. Natural, itatanggi at pipilitin ni Marcoletang gumawa ng katarantadon at kasinungalingan para iligtas yung sarili niya, pero hindi na pwede. Wala na siyang magagawa dahil siya mismo ang naglaglag sa sarili niya. Malinaw yan, di ba? Okay? O, press 1, puntahan na natin yung topic kay Attorney Claire. Nako, nagigigil na ako. Nagigigil na ba kayo? Boom! Okay ka na. Type action at puntahan na natin yung kay Attorney Claire Castro. Let's go sa go. Like, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good. Inhale, exhale lang muna ang konti. Yan. Game. So mga kababayan, breaking news po itong ating pag-uusapan. At talaga naman pong nakakagalit ng sobra at ang sarap-sarap pong paghahampasin ng megaphone itong mga putang inantong mga Pilipino sa Canada na nagrarally-rally dyan nung nandyan po yung presidente. Ano po, at syempre, si Attorney Claire humiwalay at lumabas para gumawa ng isang video reels para po sa pagpunta nila dyan at sila po ay nagtatrabaho. Ano po mga kababayan. Pero dito sa nangyaring to, nako, kung malalaman ko lang yung mga pangalan nitong mga hindot na to, talagang pagmumurahin ko kasama pangalan nila eh. Sa totoo lang. Nasaan ba yung tubo? Lalo na po yung may hawak na megaphone. Talagang tinututok pa kahit ako mga ka-eksena. Kung ako yan, siyempre si Attorney Claire, hindi niya pwedeng gawin yan. Hindi siya pwedeng magmatapang, hindi siya pwedeng sumagot, hindi siya pwedeng kahit ano kasi magiging kasiraan sa kanya at magiging kasiraan sa administrasyon at hindi tama na ikaw ay sumagot pabalik o lumaban pabalik. Pero kung ako yan, hampas ko sa kanya yung megaphone. Sabi, bingi ka ba? Ha? Hindi ako bingi, oh. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ang konteksto nga po niyan, may lumapit at tinanong po si Attorney Claire na, ikaw ba si Jose Claire? So, di naman alam ni Attorney Claire na mayroong gagawin sa kanya o pagdadadaldalan siya o kung ano man. So, siyempre, polite na sumagot si Attorney Claire, yes po, gumanon. Nung na-verify nila na si Attorney Claire nga o si Jose Claire, ayun na, ba't mo pa kinikwento? Direct may video naman. Siyempre, gusto ko muna magdumaldal. Ang gigigil ako eh. So, eto na nga, mga ka-eksena. Panoorin natin tong mga katarantado. Ito, ang gigigil talaga ako. Sabi ko talaga sa sarili ko, napanood ko to. Ano bang klaseng mga Pilipino to? Ang putang ina nyo, nasa ibang bansa kayo, ganyan ang asta nyo. Nakakaya kayo sa ibang foreigner. Diyan pa kayo gumagawa ng katarantaduhan. Diba? Tsaka take note, sinabihan pa daw na pangit si Attorney Claire. Oh my God. Hiyang-hiya naman ako sa nagsalita ng pangit. Diyos ko. Tuloy natin. Baka pag nakita mo personal si Attorney Claire, di pa nakikita yun. Ito na. Play mo direct. Sige, tira. Kaluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire Anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, Tinayo kung gaano kabobo. Tinayo kung gaano kabobo itong mga DDS.
Si Atty. Claire ba kasama sa blood control? Ha? Si Atty. Claire ba kongresista, senador? Ano ba posisyon yan? Di ba? Tagapagsalita. Bakit yan ang tinitiran yung mga tanga? Talaga, kung ako yun talaga, may gumaano sa tenga ko sa likod ng megaphone, haharapin ko talaga, hampas ko sa kanya talaga yun. Oh. Anti-Claire, anti-Claire. Anong anti-Claire? Anti-Claire? Bisaya ka dong? Tuloy natin. Oh. Please, What a cry, baby. please, Wada cry baby daw. Sira ulo ka pala eh. 'Di ba? Kung sino man yung mga tawag dito, kumukuyo ka, Atty. Claire, alam nyo, thank you sa inyo at sa trending na ginawa nyo. Kasi talagang pinakita nyo palalo, mas lalo nyo pinakita sa mga kababayang nating Pilipino kung papaano ang pagiging bobo, bastos, walang modo ng mga sumusuporta sa Duterte at sa mga DDS. Wala. Talagang salamat na lang kasi kayo mismo talaga sumisira sa sarili nyo para si Sara Duterte. 'Di ba? Oh. Maraming salamat po, Ma'am Diana Brainerd. bring the money to the Filipino people. Bring the money to the Filipino people, gago. Pinagsasabi mo, kung ako sa'yo, kung day off mo, umuwi ka na lang doon sa trabaho mo, magpahinga ka, hindi ko ano yung ginagawa mo dyan. 'Di ba? Oh. We have a big flood control projects come right now. Sino ba yun? Andiyan ka pa ba, Ma'am Teresa Hellman? Alam mo yung, ayan yung nakakabuisit sa ibang mga kababayan natin. Yung trying hard na magpaka-Inglesera, pero wala namang kakwenta-kwenta, walang dating, nagmumukha kang timawa. Pero na, like, share, subscribe na agad. We have a big cloud control. Matang inan to. English ka pa. Pakinggan nyo. Bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Ano? Pero na, like, share, subscribe na agad. Ano daw? We have a big ina mo. Ewan ko sa'yo, umuwi ka na, maglaba ka na. May not like how I answer. Saka pa. Oh. Ito yung gusto kong makilala. Sana makilala natin to kung sino tong babae na to para malaman natin yung Facebook. Tapos, titignan natin kung ano yung niya, kumbaga profile niya. Kasi ang yabang may pa mega phone pa eh. Siya yung nag-i-English bisag cool naman. 'Di ba? Oh. Kapal ng mukha. Nagagalit sila kay Atty. Claire o kay Yusek Claire. Tagapagsalita lang yan. Inantong mga to. Bobo talaga, no? Oh. They put credit on you guys, just let them leave. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. She lies! No, they're not harassing. She lies! They're not harassing. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. Sabi, oh, come on, harassing? Look at what you did to the Philippines. Kung sino ka man nagsalita ng putang ina mo, madam. Diba? Sabihin nyo nang pinagtatanggol si Atty. Claire. Talagang pinagtatanggol ko talaga. Paano hindi naman? Diba? Anong connection sa inyo ni Atty. Claire? Siya ba yung gumawa ng krimen? Siya ba yung nagnakaw? Siya ba? Hinginan to mga to, tanga-tanga talaga ng mga didisit sa puro mga bobo. Saan kayo nagagalit? Ba't hindi kayo umuwi ng Pilipinas? Kung may alam kayo mga punyeta kayo, umuwi kayo, magkaso kayo. Puro kayo payabang-payabang dyan, baka mamaya yung day off nyo. Diba? Nagmakaawa lang kayo. Hindi ko kayo minamalit, pero puro kayo ganyan ha. Baka puro utang-utang kayo. Minsan lang makalabas, utang-utang pa. Diba? Gigigil ako parang mga tanga.
Nako, gigil ako talaga sobra. Ano yun? Pwede akong magbigay ng free lesson on English grammar and Pixar accent. Pantry nyo nga. Kasi nakakahiya. Ang daming ganyan din kasi mga Pilipino, yung mga feeling nila, porket nakakapagsalita na ng English, akala mo kung sinong anak na ng may-ari ng Louis Vuitton. Di ba? Oh. No, we are not violent. We are not violet daw. Ano we are not violet? Tanga? We are not violent. Anong violet? Ano to? In the Philippines. No, we are not violent. Ayan. So, dito makikita nyo mga ka-eksena na may dumating ng sasakyan para sila ay isunduin, ano. Pero makikita nyo, ako, Attorney Claire, mensahe ko good job dun sa ginawa nyo. Kasi talagang nakakagigil yun kahit sino. 'Di ba? Ang sarap sumagot Pero si Attorney Claire, relax lang. 'Di ba? At hindi siya nakikipagsagutan. Kasi pag nakipagsagutan ka sa mga bobo, lalong magwawala yan. Kasi bobo Oo. At nakita naman natin kay Attorney Claire, kalmado lang. Kalmado lang siya. Hindi siya para kagaya ng iba na kalmado nga pero irap ng gano'n. Di tataas ang tension. 'Di ba? So, maximum tolerance daw, sabi ni Egg Silog. We are not violet daw, Lemon. So, kaya pinasakay, escortan sila ng tawag dito, ng mga pulis. Pero may isa pa kasing full video yan na kung saan, yun nga, nagagawa sila ng video, reels, na ipopost sa Facebook ng, ng admin, bigla na lang umentra to mga baliw. Oh, narinig nyo, di ba, minumura? Si Attorney Claire, kahit anong galit niyan, kahit sa vlog niya, hindi niya kayang magsalita ng mura. Oo. Kung meron man siyang sasabihin, yung sinabi nung halimbawa, politiko, nagmura. Halimbawa, sinabi nung politiko, putang ganyan. Sasabihin lang na Attorney Claire, PI. O kaya, TANGA, ganyan. O kaya, NUTIL. Pero hindi niya kayang, pero itong mga OFW na naandyan, mga abnormal! Nasaan ba yung tubo? Lalaki pa yun Lalaki pa yung sumisigaw ng mura Nako, ako nag-aano sa embassy. Baka naman pwede nyong alamin kung sino tong mga nagsasagawa ng mga rally na to. Oo, may kalayaan silang magkaroon ng freedom of expression. Pero tingnan natin kung meron nga ba talagang kapararakan yung mga kanilang hinaing. Baka naman 'di ba, binayaran o baka naman 'di ba? Let's go. O di ba? Lalaki yung sumisigaw, puro mura. Grabe, nakakahiya kayo. Sobrang nakakahiya kayo sa pinagagawa ninyo. Yung presidente natin at ang administrasyon o yung gobyerno nandiyan sa Canada, inaatupag? Nakikipag-negosasyon, gumukuha ng mga investor, at kung ano man pong ikagaganda at magiging tulong ng Canada at magiging maayos na samahan ng bawat bansa. Ginagawa ng Pangulo, nagtatrabaho, tapos kayo, wala nga kayong magawa dyan sa buhay nyo, kundi magsisigaw dyan. Boom! Lason na lason ang pag-uutak nyo sa maling impormasyon, sa maling mga balita ng inumin nyo. Boom! Grabe, no? But wait, there's more. Meron pa. Kalma lang kayo, ha? Ito pa. Asan na to? Ay, hindi mali. Ito. Yan. Ito pa yung isa, mga kaiksena. Ito na yung unang part. Yan. So, nakikita nyo mga kaiksena, dun sa dulo, sa dulo. Nakikita nyo ba sa mouse ko? Hindi.
Ayan, kung nakikita nyo sa mouse ko, ay hindi siguro. Basta ayun si Atty. Claire, oh. Tapos, binibidyoan siya ng lalaki. Kasi nga, gagawa nga ng video para sa presidente o para sa administrasyon. Kasi nga, PCO eh. Oh, sige, ituloy natin. Ito yung ano nila. Yan, nilapitan na kagad siya nitong ano, may hawak na nakatayong chip, ang chip pa ng ano. Ano tawag doon? Ang chip pa ng tripod mo, te. Pang 50 pesos lang yan dito sa Quiapo. Ang cheap, vlogger yarn. Ang cheap. Tinan mo, ayan o. Ito yun, nandun na yun, lumapit na naka-backpack, tas may hawak na, ano ba yan? Oh, yun. Sabi na Atty. Claire, yes po, tumango siya, di ba? Naka-smile. Tripod ba? Tripod ba yun? Akala ko Akala ko pinutol lang sa stand ng walis tambo. Boom! O ng sampayan. Oh. Hi, Ma'am Claire! Ayun na, lumapit na. Ayan yung, etong babaeng to, yan. Yan yung nagtanong ko, kinlaro niya pa talaga kung si Atty. Claire siya. Oh, panungkit ng bayabas, pwede rin. Oh. Ma'am Claire, kumusta? Oh, Ma'am Claire, kamusta? Ha? Oh, naka-ano pa yon, naka-megaphone pa ang tanga. Pwede mong sabihan yung president natin bakit patuloy na imbestigahan ang flood control. Bobo talaga ng mga to, no? Direk, did you take your amlodipine? Pagtapos na lang po? Di ba? Sabihan daw yung presidente, sa tingin mo kayang gawin ni Atty. Claire yun? At take note, ang bobo nyo talaga, lason na lason kayo sa fake news. Si Pangulong Bongbong Marcos nga, nagpaumpisa ng investigasyon at nagsiwalat ng ganyan eh. Walang investigasyon, wala kayong malalaman, mga hindot kayo, kung hindi binulatlat at siniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos yung flood control issue. Putang ina nyo, tatanga nyo. Tapos itong ali, si Atty. Claire ngayon ang pagdidiskitahan nyo, nasa ng mga utak ninyo? Nang yan, bad trip. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice. Oh, mga abnormal, no? Marcos is addict. Marcos is drug. Gano'n. Tapos ibalik daw yung pera. Ha? Boom! Dapat talaga, di ko alam kung ano eh. Kung citizen to mga hinayupak na to eh. Dapat pagkaganyan mga hindi pinapayagan na mag-ingay-ingay dyan sa kalye at di mo bansa. Ha? Halimbawa, Pilipino ka. Tapos sa ibang bansa ka, gagawa ka ng rally. Dapat hindi ganun. Bawal. Kasi nasa ibang bansa kayo eh. Hindi nyo bansa yun, tapos mag-ano kayo na tungkol sa bansa nyo. Tungkol sa politika, nasa ibang bansa kayo. Di ba? MB Los Angeles, maraming salamat. Talaga nakakahiya. Oh, harassment yan yung kapwa Canadian. Canadian yan ng mga pulis. Pinaghuli na yan. Kung sa Pinas kaya ginawa yan direct, ano kaya reaction ni Yussi Claire? Hindi mangyayari yan. Oo, hindi mangyayari pag nasa Pinas. Oo. Siyempre, tawag dito, ibang bansa kasi ito eh. At siguro, hindi natin alam ha. Siguro pag nag-live si Atty. Claire, may kwento niya ng buo kung paano sila napunta dyan at ba't sila nagre-reels. Kasi bakit sila napalayo. Diba? Oh. Tuloy natin. Thank you, Gina31 na. System, mahiya naman kayo! Mahiya kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the Ito mo itsura naman pala nun, oh. Tara na! Like, share, subscribe na agad. Bayaran yan direct. Pwede nga. Tignan mo nga itsura nung ayun, nasa harapan na didish, may kulay buhok ko, ang cheap. Diyos ko naman, ate, mukha kang upod na yung mo, pepero. Mukhang... Ay, yung pepero na chocolate na may stick. Kaya naman, oh. Oh, kakahiya, oh. over of Filipino! Your face is ugly then. Wow! Boom! Tignan mo si Atty. Claire naka-smile. Kaya lalong naasardalo yung mga hinayupak eh. Ulitin ko may lumapit na matanda. Tapos sabihan mo, your face is ugly. Hiyang-hiya naman na siguro sabi na Atty. Claire.
Ugly? Ako nga, oh. Tingnan mo naman ang face ko. Tingnan niyo yung susulpot. To the cover of Filipino. Your face is ugly then. Subscribe na agad sa Diyos ko, maawa kayo sa sarili nyo. Makagawa lang talaga kayo ng, ay, nakakahiya. Yung ganyang ngiti na Atty. Claire, kilala ko na yan. Yung ganong ngiti niya. Sa isip-isip niyan, talaga ba? Talaga ba? Hindi nga. subscribe. Kaya lalong naasar eh. Kasi naman, nginitian mo pa eh. Dadi mo nang nginitian kasi Atty. Claire eh. Kawin, yan naasar lalo tuloy. Sinundan tuloy ka na sinundan. What you are? Because you're a liar. Oh, matanda. Hindi ko naman nilalait yung matanda. Kaya lang, kumbaga, alam mo yun, kumbaga, madam naman. Madam naman, kahit anong gawin natin, hindi na ho kayo magpapang-abot. Diba? Diyos ko, tinitignan ko, yung mga outfit eh. Tulad nito, yung outfit nito, parang parang, Huy, Mari. Oh, nabalitaan mo ba? Oo, may nagyaya sa akin. Doon sa may lugar kung saan pupunta si Bongbong Marcos. Oo. Yung sabi, libre daw pagkain eh. At saka alam mo na, oo, wala naman tayong ginagawa. Walang overtime, wala tayong kita. Alam mo naman, madami kong rito. May kabit pa ako. Wala akong kapera-pera. Baon pa sa utang yung anak ko. Ang lakas din naman, lulong pa sa scatter. Gusto mo pa sumama? Sama tayo. Sayang din to, Mari. Oo, sabihin mo na sa amo mo, mag-day off ka na kagad. Oo. Sabay tayong pumunta doon. Sayang din to. Oo. O isang bigayan lang, may libre foods daw. Tapos, ayun lang. Gagawin natin, sila na bahala daw sa mga, art sign, sa mga placard. Basta tayo sisigaw-sigaw lang daw tayo doon. Game ka? O sige, bukas na ako maglalaba. Sabihin ko sa amo ko, halika na. Oo, halika na. O sige abangan mo ako sa may station Sabay tayo Okay, paldo tayo nito, Mari. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Hindi. Kasi, eto yan. Kung ikaw ay medyo may kaya-kaya dyan sa lugar na yan, hindi ka para dyan eh. Diba? Diba? Kasi okay buhay mo. Diba? Tapos, hindi ka siguro nahihirapan. Ba't sasama ka sa ganyan? For what? Diba? Malamang sa malamang, bayad yung mga hayop na yan. Mabalik tayo sa matanda nagsabing, your face is ugly daw, sabi kay Atty. Claire. Ew. Kakadiri yung mga matatandang to. You're a traitor. Traitor? Saan galing? Tinan mo nga itsura na Atty. Claire dito. Boom! Grabe. Super toxic talaga. You are a sick. Atty. Claire gigigil ako sa'yo kasi naasar mo pa Nakakaasar yung ngiti mo. Boom! Nakakaasar yung reaction mo kasi. Kaya lalo nang gigigil tong mga timawa. You're a traitor. Tinan mo? You are a sick. Boom! You're a traitor. Parang, Hoy, direct, traitor ka. Boom! Subscribe na agad. Kahit ako, mababatrip. Yun nga na po na ako kaagad Parang ako nagsabi kay Atty. Claire, traitor ka. Tapos ginanyanan ako. Balokon to Boom! Sabi, sige na nga. Mamaya na lang natin basahin. Sige, basahin ko na. Siguro, may lang, bigyan ko yung idea. No offense na lang. Basta gano'n, sige. Siguro, caregivers yung iba dyan, o kaya domestic helper or babysitter. Sa tingin nyo.
Kasi kung maganda katatayuan sa buhay ng mga Pilipinong nandyan na nagwawala dyan, hindi gagawa ng ganyan yan eh. 'Di ba? O, kakaya yan eh. Tuloy natin. Inumdaman ako singganan ko kagwapa sa inyo. Pero tangi ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaloon. Tingnan mo naman oh. Kung maaasar ka talaga pagka ganyan eh. 'Di ba? Hindi yan ang husband ni Attorney Claire. Kasama niya yun sa work. Ang mga Pilipino, Natatawa lang siya. inaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Ay, talagang sumusugod sila, no? Talagang humahabol talaga eh. Yan, itong nakabakbak na to, putang inan to. Ito yung nagtanong eh. Yan yung lumapit. Tingnan mo nga suot mo. Yan ba yung mukhang mayaman dyan? Yan ba yung mga big time dyan? Boom! Backpack mo, parang mumurahin pa. Yeah, baby. Diba? Oh. Please. Ano ka? Yung talagang tinututukan pa ng camera sa Attorney Claire dun, oh. Direk, apply ka bodyguard kay Yusek. Pag nag-apply akong bodyguard, di wala na akong live stream. Di wala tayong live, oh. Sa ano gusto niyo, bodyguard ako o magla-live pa ako? Di ba? Oh, kayo din. Sige, wala na kayong direct. Oh. Please bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng pulis si control. Fidel Castro. Naman ako nagpatulong ng pulis. Di ba? Sa itsura nyo pa lang, mukha kayong mga kriminal eh. projects come Nagpatulong ng Nang? nagpatulong. Yun. So, maliwanag mga kaiksena, na talagang nakakahiya, nakakasuklam itong pag-uugali ng mga kababayan nating Pilipino sa Canada na nagsisigaw. Yung nandito lang po sa eksenang ito. Hindi ko po nilalahat ng Pilipino. Ang ibig ko sabihin, itong mga ito na nagsagawa ng kahihiyan dyan sa Canada, hindi nila naiisip na hindi lang sarili nila ang napapahiya, kung hindi yung mismong Pilipinas. Gusto nila daw na tawag dito na makilala tayo sa buong mundo, sa buong planeta. Pero ang gumagawa ng kahihiyan, sino? Sila rin. Ito ay napakamaliwanag na example. Halimbawa, na ang pagiging DDS ay talagang napakalaking kapansanan. Boom! Ang pagiging DDS ay napakalaking karamdaman. Boom! Ano po? Kasi kayo, kaya niyong gawin yan? Wala sa wala sa tawag dito. Kahit saan ko tignan wala talagang dahilan para sabihin mo yung mga ganong salita laban kay Attorney Claire o kay Yusek Claire. Kasi hindi siya yun. Hindi siya ay tagapagsalita lamang. Hindi siya yung gusto nyong balik yung pera. Gusto nyong mag-imbestiga ng flood control. Diba? Gusto nyo, inuutusan nyo pa yung ali, nautusan yung Pangulo. Tagapagsalita nga lang siya diba? Wala siyang kay para utusan niyo yung presidente. Mr. President, mag-ano ka? Ganon? Boom! Tanga nyo. Diba? So, ito, mensahe ko lang dun sa mga yan nakakaputang ina nyo. Ang bobobo nyo talaga, mga hinayupa kayo, nakakahiya kayo. At saka yung nagpapakalat sa social media ngayon, na balak na naman daw nilang magkaroon ng zero remittance, go ahead. Gutumin nyo yung pamilya nyo. At pahirapan nyo yung buhay nyo. At manigas kayo. Kung ayaw nyo magpadala, ay di wow, hindi kami apektado dyan. Ang apektado dyan kayo, mga bobo. Kasi nga naman daw, once daw na mahuli si Marcoleta, ikulong daw, magkaroon daw ng zero remittance na naman daw yung mga, nakailang gano'n na kayo? Mga DDS, nagtagumpay ba kayo? 2 beses nang isinampal sa pagmumukha ninyo na hindi maapektuhan. Ang maapektuhan yan, yung pamilya nyo, kayo mismo, mga bobo. Boom! No? Subscribe na agad. So mga kababayan, mga kaiksena, mamaya magkaroon tayo ng part 2
sa iba pang mga kaganapan at sana nga mahuli na si Marcoleta at lumabas na yung warrant of arrest at mahuli na siya. So, eto na nga. So, hanggang dito na lang muna mga ka-eksena at ako po ay may asikasuhin pa. Tayo po ay magluluto pa ng hapunan at mag-aasikaso pa sa aking uniko iho. So magkita-kita po ulit tayo mga kababayan ko sa isa namang live stream dito lamang sa programa na nag-iisang direktor ng bayan. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kababayan ko na nakikinig ng live ngayon at sa mga team replay. Maraming salamat po. Ito po, Direk Freddy Valera. God bless and see you again later. Kung hindi ako makapag-live, ibig sabihin antok na antok ako, maaga ako nagigising. Puyat. Boom! See you later mga ka-eksena. Salamat po and I love you. Bye. Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, wala